Hello guys! Hello! Libra, alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy. Para sa lahat ng Libra friends natin na nanonood, ito ay general reading, pwede kang makaresonate, gamitin mo yung intuition sa panonood from February 16 to 29, 2024. Okay, 1, 2. Okay, Libra. Okay. Libra, sinasabi ng brasser dito na may magician, may 9 of Ariel. May hard work. Pero mayroon ka ditong medyo hindi magandang emosyon, 'di ba? Dito sa barahang 5 of Michael is ang sinasabi ng brasser dito, may mga manifestation ka na pwedeng makuha sa buhay mo. May pangarap ka na pwedeng matupad through your hard work. But may mga situation sa buhay mo dito na parang ayaw mong pakawalan. Relationship, trabaho, business, attachment, or anything na ayaw mong pakawalan. Comment down below if you are resonated. Etong sitwasyon na to, or attachment na to, is masyado tayong dependent dito. Pwedeng pera siya, pwedeng relationship, or pwedeng yung nakaraan mo. So, kailangan mo din na wag kontrolin yung situation. Wag tayo masyadong mag-expect. Okay? Para hindi tayo nag-aalala. And itong 5 of Raphael nito, sinasabi na kung may mga nangyari sa buhay mo na hindi mo naman kontrolado, kasi wala ka namang control dito sa mundo, isipin mo na lang na ang lahat ng nangyayari dito may rason. Ang dalawang barahang to ay nagsasabi sa'yo na i-release mo, alisin mo ang sarili mo sa kung ano man na pagsisisi. And yakapin natin kung ano yung result, kung ano yung oportunidad na nandito. 'Di ba? So, kasi the more na hindi mo tinatanggap kung ano yung nangyari, or the more na hindi ka aware sa nangyayari sa paligid mo, mas lalo kang mahihirapang tanggapin ito. Dito, sinasabi ng barahan na kailangan natin na balanse. Kailangan natin ng balanse, mag-focus tayo sa isang bagay, huwag nating pagsabay-sabayan, Libra. Okay? You can manifest the life you want. Parang sinasabi, lahat ng klase ng buhay na gusto mong mangyari sa buhay mo, pwede mo makuha yan. But make sure na handa tayo sa mga consequences. And make sure din na wala tayong mga parang nakakalimutan. Parang alam mo yun, maraming blessing sana ang dumating. Maraming sana. Pero hindi dumating yun dahil sa sarado. 'Di ba? Sarado yung buhay mo para sa blessings. For example, may nag-offer sa'yo ng work sa ibang bansa or sa isang company na mataas yung sweldo. May trabaho ka ngayon pero hindi mo tinanggap kasi mas magaan yung trabaho mo sa ngayon. So, natatakot ka na baka mabigatan ka sa trabaho ini-offer sa'yo. So, kaya decline, rejected mo agad. Parang yun yung isang example. Parang nakikita natin dito, ikaw yung umaayaw sa destiny mo. Ikaw yung umaayaw sa success or sa prosperity and abundance. May pagkakataon ka na makuha yung success sa mundo, pero mas pipiliin mo or mas pinili mo na mandyan lang sa komportableng buhay meron ka. Okay. Dito sa barahang ito, sinasabi, kasi King of Air and King of Water and Queen of Air, sinasabi ng barahan na dalawang tao sa buhay mo, it's either ikaw yan, babae ka, and isang water sign na lalaki to.
Pwedeng ikaw ay may asawa din siya. Pwedeng gusto niyang pumasok sa buhay mo to offer relationship. Or yun, relationship or pwedeng trabaho. Diba? May nag-o-offer sa'yo ng trabaho na mas mataas yung sweldo, mas maganda yung situation. Pero, nandyan ka na sa trabahong parang feeling mo, dyan ka natatanda. Parang feeling mo yan na yung, alam mo yun, may makanya-kanya kasi tayong mindset eh. Parang yung mindset mo, dyan ka na kasi sanay ka na eh. Alam mo na yung trabaho, alam mo na yung pasikot-sikot. So, natatakot ka sa kung ano man na obligations or pagbabago, instead na i-grab mo yung opportunity. Parang ganun. O, diba? So, kung makikita mo dito, nasa 8 of Swords ka, may mga pagkakataon na alam mo na nasa stagnation yung buhay mo eh. Alam mo na parang nakakulong ka, hindi ka malaya, pero, wala eh. Parang sinasabi mo dito na, okay, matatapos din to. Parang ganun. Ganun yung self-talk mo eh. Nagsasuffer ka, like financial suffering, emotional suffering. Relationship, hindi maganda yung takbo ng relationship mo Pero, mas nakikita natin dito na yung iba sa inyo, wala eh. Dito ako masaya, dito ako komportable. So, okay lang. Parang ganun. So, sinasabi ng bra sa'yo dito na sayang yung chances, sayang yung pagkakataon. Kasi may pagkakataon talaga dito na umunlad yung buhay mo. Pero, ini-ignore mo, nire-reject mo yung pagkakataon. Relationship, nagwi-wish ka na matapos na yung problema mo, pero sinasabi ng brasser dito na may kailangan kang isuko eh. 'Di ba? 5 of Swords and dito release. Sinasabi na siguro may relationship ka, karelasyon na toxic, nasa 50, 60 years old ka na ba? Tapos nakapag-asawa ka ng lasenggo, may bisyo, ganito, ganyan. And until now, nandun ka pa rin sa 8 of Swords. Tatrabaho ka pero wala kang naiipon. Problema dito, problema doon, financial problems, emotional problems. Ikaw yung parang breadwinner ng family, ikaw yung nanay, pero feeling mo ikaw yung nagtataguyod sa pamilya mo. Pati anak mo, may mga asawa na, may apo na, pero ikaw pa rin, sa'yo pa rin nakaasa. Parang nakikita natin, sobrang stagnation to guys. Sobrang stagnation na sinasabi siya ng baraha, may pagkakataon ka na makaalis dyan sa situation na yan. Pero, mas pinipili mo din na mag-stay. Kasi, nagmamahal ka, ayaw mong i-abandon na yung sitwasyon, and ayaw mong ikaw lang yung magtagumpay, gusto mo isama sila. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!